Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, ginulat ni PBBM, punong-puno na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinakita na ni BBM ang mga proyekto, first time in history, siya lang ang gumawa. Matapos pagbintangan ng BC, walang project ang Pangulo. Grabe si President BBM nagsalita na. Nagulat si Vice President VP Sara Duterte, ginulat ni PBBM punong-puno na. Tara panoorin natin. Ito ay isang bagong pasilidad na tutugon sa isa sa pinakamatinding hamon ng ating panahon, ang cancer. Noong panahon ng aking ama, naitayo ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Ang Cancer Institute na ito ay magkakaroon ng mga modernong kagamitan. Yung aming nakita is state of the art. Para akong nasa ospital sa Singapore. Ganong kabago yung mga modelo na ginamit na naidala rito from Germany at saka karamihan from Germany. No? Buti yan, para maraming matulungan. Ay gumagamit tayo ng lahat ng modernong kagamitan. Katulad para sa radiotherapy, ng nuclear medicine, brachytherapy, chemotherapy at palliative care. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Patuloy po ang administrasyon sa pagtatayo ng DOH Specialty Center. Ito po ay mga unit o departamento sa ospital na may angkop na kasanayan at kagamitan para sa sakit ng puso, sa sakit ng baga, bato, cancer. Ito po ay isang leksyon na natutunan natin nung dumaan tayo sa pandemya. Dahil ang talagang nakatulong sa mga kababayan, lalong-lalo na nung sa simula, nung hindi pa natin masyadong naunawaan kung ano ba talaga yung COVID, ano ba yung gamot dyan, ano ba yung dapat gawin dyan. Ang mga nakatulong talaga ay yung specialty hospitals. Kasi kahit na specialize sila sa atay, sa kidney, sa heart, pero sa baga, marami silang na binuksan nila ang kanilang mga ospital at doon na nagpuntahan at dahan-dahan natuklasan natin kung paano gamutin ang COVID nung panahon na yon. Ngunit ang maliwanag na naging leksyon dyan ay sabi namin, sa Manila lamang. Hindi naman, paano naman yung nasa labas? Dahil pag napuno na yan, kahit na sino hindi na pwede, tapos yung mga taga-Visayas, yung mga taga-Mindanao, kahit dito sa Luzon, and layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano naman gagawin ng mga nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga ospital. Marami pa tayong gagawin para sa cancer. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman, upang matugunan ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din natin na mas maraming kababayan pang mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o treatment plan. Pumunta lamang po kayo sa isa sa 34 na DOH accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na po rito itong R1MC. Sa Maynila, kasama rito ang PGH, hospital na at
sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center. Sa Cebu, o di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao, nandyan na ang Zamboanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. May nakatalaga pong mga social worker or personnel sa bawat ospital na tutulong sa inyo sa pag-assess ng inyong sitwasyon. Kapag naaprubahan po ng ospital ang inyong request, maaari na pong magamit ang tulong pinansyal sa pagamutan. Nakakalungkot na maraming kababayan natin ang hindi alam ang mga programang ito, kaya hindi sila natutulungan. Si SecTed ng Herbosa ng DOH ay maglalabas ng impormasyon na kumpletong listahan ng mga ospital na ito para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong o may karamdaman, alam nila kung saan pupunta at para makinabang dito sa mga programang ito. Inaasahan ko na palalawigin ng DOH pa ang impormasyon ukol dito. Sana rin ay bilisan ang pagproseso sa mga request sa Cancer Fund. Siguraduhin alam na agad ng pasyente kung kailan niya makukuha ang sagot niya sa request. At wag na natin patagalin. At maraming nangyayari, nakakalimutan, hindi na naproseso, mamamatay na lang yun, hindi na nagamot. Kaya time is of the essence when it comes to processing those requests. Bukod pa riyan, madagdagan pa sana ang mga ospital na maaaring matakbuhan ng ating kababayan para sa programang ito. Sa paglaban sa cancer, napakahalaga ang early detection at saka early treatment. Kasi mas malaki ang tsansa ng paggaling kung maaga itong madiskubre. Kaya dapat regular tayo magpa-check up at layunin natin gawing madali, maginhawa at mura para sa lahat ng Pilipino ang pagpapakonsulta. Kaya po natin tinatayo itong bagong urgent care and ambulatory center o ang tawag namin ay ang Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon, mayroon pong 3 Bukas Centers dito sa Region 1. Ang isa po ay nandito sa Dagupan. Dito pwede kayong magpatingin upang maagapan ang mas malalang sakit. May mga minor surgery, kaya nilang mag-minor surgery. Adult and pedia immunization, yung pagbigay ng bakuna. Dental service, iba pang serbisyo nandito sa Bukas Center. At nais nating maging 24 hours, 7 days a week itong bukas. Dahil ang sakit, wala namang pinipiling oras. Nais din nating dumami pa ito para mas maraming mabigyan ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Imo-monitor ng DOH ang mga kagamitan sa Bukas Center para pagka nasira, ayusin agad. Dahil hindi pwedeng magantay ang taong bayan, lalong-lalo na ang pasyente. Isa pa, meron ding libreng bakuna para sa human papillomavirus or HPV ang DOH. Ito po ay para sa pagprevention ng cervical cancer at iba pang cancer na dulot ng HPV. Kailangan lang pong malaman ng mga kababayan natin ang mga serbisyon to. Kaya inaatasan ko ang DOH, tutulungan po namin hanggat maaari na palaganapin ng impormasyon ukol dito. At hindi binibigyan suporta ang mga pananaliksik at pag-aaral ng makabagong teknolohiya panglaban sa kanser. Dahil ang bawat bagong impormasyon o nadiskubring kaalaman ukol sa kanser ay maaring makapagligtas ng ilang buhay. Bago ako magtapos, nais kong batiin ang ating mga magigiting na health care workers. Hindi lang po, dahil po, siguro para sa akin, talagang naging naramdaman ko ito nung ako naman ay natamaan ng COVID, yung unang kong tama ng COVID na medyo kamuntik na ako. Mabuti naman, talagang I have to tell you, kami mga may sakit,
Na-appreciate namin yung ginawa ng lahat ng mga doktor, lahat ng mga nurse, lahat ng mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, lahat, kahit hanggang sa barangay health workers, lahat kayo. Malaking itinulong nyo sa amin at marami sa amin ang hindi nabuhay kundi sa ginawa ninyo. Kaya magpapasalamat kami, hindi lamang dahil sa COVID, dahil kayo na bumubuo ng Region 1 Medical Center, kayo ang nagbibigay buhay sa mga institusyong ganito. Kayo ang mga nagbibigay buhay sa mga wala ng pag-asa at nag-aantay na lang ng oras nila. Sa pagganap ninyo sa sinumpaang tungkulin ninyo, ipinapakita ninyo araw-araw ang pagiging tunay na bayani. Saludo po ako sa inyo. Tapang, galing at dedikasyon. At para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. Maraming salamat at mabuhay ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. President, para sa inyong mensahe. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, sir, honored guests, officials from the Department of Health, our LGU executives, members of Congress present, fellow health workers, patients and families, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Naimbag nga malam kada kayo amin, mapo. It is with profound gratitude and deep pride that we welcome you all to this momentous occasion, the inauguration of Region 1 Medical Center Cancer Institute, a DOH-designated comprehensive cancer center in Region 1. We are especially honored today with the presence of our beloved President, Ferdinand R. Marcos Jr., whose vision and commitment to Filipino health and welfare made this institute possible. Mr. President, mula po sa puso ng bawat Ilocano at Pangasinense, maraming salamat po. This facility is now equipped with state-of-the-art cancer diagnostic and treatment machines, including the 128 CT scan, 1.5 Tesla MRI, we have linear accelerator, brachytherapy, radiotherapy, and mammography. Since our soft opening, we have already served an astounding 59,643 patients, with an average of 80 cancer consultation and treatment per day, a number that reflects the overwhelming need for these services. The R1MC Cancer Institute proudly offers a wide array of oncology services, from pediatric oncology and hematology, medical and radiation oncology, to gynecologic and surgical oncology and palliative care. We have dedicated therapeutic infusion units for both adults and children needing chemotherapy, targeted therapy, and blood transfusion, all delivered in a compassionate and healing environment. But beyond machines and medicine, what truly sets our institute apart is our multidisciplinary tumor board, a team approach where experts from different specialties come together to create the best, most personalized treatment plan for every patient. Ang serbisyong medikal na ito ay libre para sa lahat sa bagong Pilipinas. Supported by the DOH Cancer Assistance Fund and Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program, we ensure that our services reach even the most vulnerable. This fills in the gap where PhilHealth and Malasakit may fall short, and stands as a social protection initiative, making sure that no Filipino with cancer is left behind due to poverty. Soon, with the construction of our nuclear medicine building, we'll be offering scintigraphy and radioactive iodine treatment,
further solidifying our commitment to becoming one of the premier provider of cancer care in Northern Luzon. Mr. President, we stand here today not just in celebration of a building, but a vision fulfilled, a future where no Pangasinenses and Ilocano have to travel far to be treated with cancer. Ang bawat pader ng institusyong ito ay simbolo ng pag-asa, ang bawat kagamitan ay kasangkapan ng buhay, at ang bawat manggagamot dito ay handang tumindig para sa bayan. Lastly, we express our deepest and more heartfelt gratitude to you, Mr. President, for approving House Bill 1001, authored by our Congressman Ramon Gico Jr., Congressman Christopher De Menecia, and Congressman Art Celeste, and signing it into law as Republic Act 12203, increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center from 600 bed to 1,500 bed. Thank you po. In closing, let me remind of the guiding words we uphold. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Thank you, Mr. President, for believing in us, for standing with us, and for ensuring that this Cancer Institute would not just be a facility, but a beacon of healing and hope. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang DOH at R1MC, mabuhay po ang buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Dr. Mejia. Ngayon, para sa mensahe mula sa Department of Health, inaanyayahan po natin si Undersecretary Achilles Gerard Bravo. Naimbag na malin Apo Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Ken Cadayo Amin. Good afternoon, Mr. President. To all DOH officials, our esteemed secretaries, honorable congressmen, women, local chief executives, guests, friends, ladies and gentlemen, again, good afternoon. First, we would like to thank President Ferdinand Marcos Jr. for being with us today. In behalf of the Department of Health, we extend our deepest gratitude to you for showing your support to us. Today is a very special day for the Region 1 Medical Center, not just because of the inauguration of the Cancer Center. As mentioned earlier, Republic Act number 12203, also known an act increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center in the city of Dagupan, province of Pangasinan, from 600 to 1,500 beds and appropriating funds thereof. This was signed by the President last May 8, 2025. And 15 days after, and it is today is the 15th day, the Region 1 Medical Center is now a 1,500 bed capacity hospital. Thank you, Mr. President. It is with great honor and privilege to be part of the milestone of Region 1 Medical Center, the inauguration of the Cancer Center. This signifies the commitment of the government to enhance cancer care and strengthen the universal health care program. Mr. President, this is the 25th Cancer Center in the Philippines, and we are still expanding it. I would like to congratulate R1MC on your centennial year also. May you not grow weary in improving and providing your services for the people, since it is the mandate that has been entrusted to us. Congratulations to all our dedicated and hard-working health workers for making this event possible. Your commitment and love for public service have kept this institution going. We will always commend the work that you kept on providing for the community. To all our patients, rest assured that our service to you will not end here. This is only the start of a more accessible quality health care. May this institute give you hope in your healing journey. Let us celebrate this occasion with hearts full of gratitude and thanksgiving
may there be another 100 years for this institution to ensure excellent care for all Filipinos. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Thank you and good afternoon.
Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.